naman kung karapat dapat ako sa physical Asia. Papatunayan natin, guys. May mainit na pisikalang magaganap. Dahil ang pangmalakasang tapatan, Buisit kayo lahat! Lahat ng mga ex ko! at sukatan ng liksi Pagod ako. Ang hirap sa isang farm sa Pampanga mangyayari. Ayoko na. Ayoko na. Ang hirap ng trabaho ng mga magsasaka. At ang aking mga kalaban talaga namang bigatin. Ang tinaguriang clutch queen ng Physical Asia at CrossFit athlete na si Lara Liwanag. Sa 6 na challenges na paglalabanan namin ni Lara, 5 sa mga ito may katumbas na 1 point at isang extra challenging round na worth 2 points. Ang may pinakamaraming puntos, siyang magwawagi. Pero hindi lang sa pisikalan ng labanan, pati na rin sa pasarapan. Dahil sa pinasarap, magtatagisan din kami ng galing sa pagluluto. Cara versus Lara, kaninong lakas at diskarte ang aani ng panalo? Simulan na ang laban sa Kusina Battle Lusong Queen versus Clutch Queen. Isa ang magalang sa mga agricultural town sa probinsya ng Pampanga. Halos 60% ng kabuoang land area ng Magalang nakalaan sa agrikultura. Sa farm na ito, kahit saan ka tumingin, gulay at prutas overload. Perfect sa fitness goals namin ni Lara. At dahil dyan, ang unang pasiklaban magaganap sa taniman ng mga papaya. Meron akong katapat na gagawa rin ng tinola at mag-harvest ng papaya. Speaking of malakas, eto siya. Talagang wala nang mas lalakas pa dito, Miss Lara Liwanag. Patingin naman ng mga muscle dyan. Ay, parang papaya yung muscle. Ay, paano na tayo niyan? That's true. Basic for you. Dahil wala akong alam dito. Puro buhat lang alam ko. Ayun. So, i-apply ko lahat ng alam ko sa pagbuhat para makarami ng papaya. Yun! Sa loob ng 5 minuto, ang may pinakamabigat na kilo ng maha-harvest na papaya ang siyang mananalo. Round 1, simulan na! Ang hirap naman. So, pwede yung ano na ganit. Ay, bulok na yan eh. Huwag na yan. Wait lang. Iba, wala. Wait lang. Bigat Hirap pala nito. Here. What? Nahulog na! Mamaya na yan. Paano? Paano? Here. Ay! Ito, malaki. Yellow na yellow. Kasi sabi nila, kahit na may konting yellow streak, pwede. Yan, counted. Oh. Yung mga green lang ang kulay at walang streaks ng yellow, hindi pwede yun kasi pangatsara lang yun! Grabe, ang dami mo na nakuha! Oh my gosh, nahulog! Wait lang! Kahit wag na lang suot yung basket. So, ang strategy ko ay pitasin ko muna sila lahat. Tapos, saka ko ngayon sila dadalhin sa... Ayun na! Ayun na!
Pagod much? Ganito pala ka-intense mag-harvest ng papaya pag ang kalaban mo, clutch queen. Pagod ako. Ang hirap ah. As many as you can in 5 minutes. As many as papaya as you can in 5 minutes. Very CrossFit workout. Ang mahirap yung yung huli eh. Wala na ka nang makita. Di ba? Good job. Yung mga green, alisin po natin. Bawal yun. Hindi pala pwede yung dilaw lang. Siyempre, akala ko pwede na to. Hindi pala. Meron pong dot. Pwede na, pwede na. Meron pong dot. Mahirap yung shoot. Kanina pa ako naggaganon, lumalagpas rin eh. lahat eh. Ako ang problema, I think ang mali kong strategy ay pati maliliit kinuha ko. So ang hirap, nakakaano ngayon siya dun sa space. ng Dapat pala ang strategy dito, kinukuha mo yung malalaki lang. Yes. Kasi pag kinuha mo yung maliit lang yung timbang niya, tapos nakakakuha siya ng espasyo. Tama. Malalaki. Kahit na 4 pieces, tas bato kagad. Correct, tas takbo. correct. Napagod ako, guys. Sakto today, wala akong workout. At ito na yung workout ko for today. Maraming salamat, Ma'am Cara, sa training ko for today. Ito ang bad news. Kakain din tayo ng marami. So, it's well compensated. Gumana naman kaya ang diskarte mo, Lara? Gaano kaya karami ang iyong nakuha? Ang lalaki ng mga nakuha ni Lara eh. Parang wala itong orange. Joke. Alam ko na, napanalo si Lara. Tingnan mo ang lalaki ng mga Papaya. mga papayang nakuha niya. Ang liliit ng mga papayang nakuha ko eh. Sa round na ito, nakakuha si Ma'am Karen ng 66 kilos of papaya. Wow! That's And 150 pounds. Si Lara naman nakakuha ng 78 Let's go! Aba, nagpasiklab na agad si Lara sa unang round pa lang. At dahil dyan, 1 point for you. Matapos ang pangmalakasang pagbubuhat ng papaya, ang susunod na tapatan mangyayari sa maisan. Pero ang aming aanihin, para sa mga baka, Dito sa farm na to, ang kinakain ng mga baka ay mais. Ang tawag nila dito ay silage. So, kailangang gapasin ito mula dito sa ilalim at kailangan matanggal natin yung isang buong row na yon para makadaan itong traktora na ito. Ang tawag dito ay silage harvester. So, kailangan magawa namin siya ng daan, gagapasin namin yung mga mais, tapos aandar ngayon ito, automatic, pag kinuha ito ngayon ng silage harvester, ganito na agad ang lalabas. At ito na ngayon ang iimbak nila at ipapakain nila sa mga baka. So, para magawa yan, halika, mag-harvest na tayo. sa round 2, kailangan naming gapasin ang tig-2 hilera ng tanim na mais. Kung sino ang unang matatapos sa paggagapas ang mananalo sa round 2. Dahil ganado si Lara, siya na raw ang mauuna. Go, go, go! Ingat sa paa! Wow! Yung style niya, 3 agad ang tinataba. Nakakatakot? Okay lang siya. Okay lang? Kapag crossfitter ang naglilinis dito, dapat naka-hook grip para mas matibay yung grip. May ganon! Grip, grip. So, thumbs under your fingers. Nagbibigay pa talaga ng mga tips! Woo!
Mais ang ginagapas pero mukhang minamanilang ni Lara ang challenge na ito ah. Side siya sa braso, guys. Buhay pa! Kaya pa! Kaya pa! Pero para ako nag-workout. Side sa likod, masahid sa kamay. Anong mas mahirap? Physical Asia o pinasarap? Pinasarap. Wala mo kami ganito sa physical Asia. Konti na lang! Nagagalit na, oh! Konti na lang! Konti na lang! Ano ba tong konti na tournament lang. na pinasukan ko? Pakitabas na rin po yung akin. Yung part ko. Last 4! Ang struggle dito, nag-work up na naka-makeup. Let's Lahat do nasa it! mata ko! Let's do it! 2 more! 3, 2, Good job, guys. Saludo sa lahat ng farmers. Ang hirap po ng ginagawa nyo. Salamat po sa binibigay nyo sa amin. Iiyak na yan. Iiyak na yan. See? Umiyak na ako ng pawis. Okay lang yan, Lara. Hindi sayang ang pawis mo. Dahil ang aking time to beat, 6 minutes and 2 seconds. Naku, kinakabahan na tuloy ako. Let's go, Ma'am Cara! Careful sa paa. Natatakot ako! Baka mataga ako eh! Baka mataga ako! Ano ba yan? Yan na yung strength and conditioning natin for today. Ah! Laban! Ah! Iba na yan. Iba na yung galit na yan. Ah! 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 Lahat ng mga ex ko! Go, Ma'am Cara. Konti na lang. Isang row na lang after nan. Baka magkalimutan. Alright. Balik na lang dito. Meron pa pala. Few more, few more. 4 meters, 4 meters. Ah! Oh, last 3 meters. Yan, last 2. 2 meters na lang. Konti na lang. All out. Good job. Ayoko na. Ayoko na. Ang hirap ng trabaho ng mga magsasaka. Salamat po sa mga magsasaka. Saludo po ako sa inyo. Ang hirap ng trabaho niyo. Sabi nila, magtanim ay di biro. Pero pati ang pag-aani, mahirap din pala. Si Ma'am Cara naman nakakuha ng 5 minutes. Doon natin makikita na endurance athlete ang nananalo sa ganitong laban. Napaus po ako. Actually, sa galit mo yon kaya nanalo ka. Nagalit ako eh. Salamat po sa mga kinagagalitan kong tao. Worth it ang pagtitiis sa mais. Sa akin naman ang puntos ngayon. At dahil dyan, ang score namin 1-all. Time out muna sa hamon. Mag-recharge muna tayo, Lara. Ipatitikim daw kasi sa atin ng mga Kapampangan ang isa sa mga pambato nilang luto sa baka, beef asado. Piprituhin muna ang patatas. Susunod natin po itong red bell pepper. Tapos, pag naluto na po, set aside na rin natin. Sa parehong kawali, igigisa ang sibuyas at bawang. Pagkatapos, sunod na ihahalo ang karne. Haluin siya po hanggang sa mahalo yung lasa niya.
Minarinate ko po pala ito ng kalamansi at saka toyo with sibuyas, konting paminta, pampalasa po. Igigisa ang karne hanggang sa magmantika ito ng bahagya. Lumabas na po yung sariling yang mantika. Pwede na nating ilagay itong pinag-marinate natin. Tapos, tubig. Titimplahan ito ng tomato paste, tomato sauce, seasoning at kaunting asin. Hayaang kumulo sa loob ng 30 minuto o hanggang sa lumambot ang karne ng baka. Sunod na ilalagay ang prinitong patatas at bell pepper. Maya-maya pa, pwede nang lantakan ang beef asado. Ito, titingnan na natin itong beef asado. Asado. Parang kamukha rin yung kaldereta, no? Pero nakaslice lang yung patatas na parang Palang. Tingnan natin, game. protein. Po natin. Napaka-rich, nung lasa, no? Lasang-lasa mo yung asim, no? Yung asim, no? Saka malambot yung beef. Malambot yung beef, oo. Matapos matikman ang beef asado, kami naman ni Lara ang magpapakitang gilas sa kusina. Sa round na ito, magluluto kami ng tinolang manok. At ang bidang sangkap, ang mga papaya na kinuha namin kanina. Round 3, simulan na! Dahil nag-harvest kami ng papaya ni Lara, magluluto tayo ng tinola. Kumakain ka ba ng tinola? Yes. Oh, bakit parang may Pero hindi ko pag-aaral? alam iluto. Yun talaga yun. Oh, kumakain. Okay lang yun. Mas importante yung marunong kang kumain ng tinola. Ibig sabihin, alam mo yung lasa. O, game, buksan na natin. Anong niluluto mo sa bahay? Itlog, pancake. Tsaka? Yun lang dahil usually pag nagpe-prep ako for competition, medyo strict yung diet. Like chicken lang, steak, whatsoever. Hindi pwede masyadong maulam, ganun. Dahil pag maraming ulam, marami ding rice. Ah, talaga? Ganun pala yun? So ano usually ang kinakain nyo lang? Before workout, usually high carbs. So anything na easily para ma-digest, di pwedeng masyadong maulam na food before workout. So, rice is life. Yung iba, rice is life. Pero yung iba kasi nakaka-bloat eh. So, pili ka ng ibang source of carbs mo. Like, you can have bread o kaya fruits before workout, something like that. Or even after workout. Tapos after ng workout, kahit regular meal na meron siyang fat, meron siyang protein and carbs. Parang Hindi ba ako tataba niyan? hindi ka tataba in a sense na dapat alam mong timingan yung pagpasok ng carbs. Oh, So, dahil may alam mong timing pala papasok yun. siya, workout ka. Akala kasi ng iba, ay hindi, pag nag-rice ka, tataba ka. Hindi. Pag nag-rice ka at alam mo mag-workout ka, okay yung rice kasi easily siyang papasok sa katawan. Sigurado yung mag-workout kayo, ah. Tama. Pwede bang pagkatapos mag-workout saka na lang mag-carbs? Pwede din. Yung iba nag-ano sila, every morning, yung mga fasted cardio na tinatawag nila. Kaya naman nagpa-fasted cardio pag morning. Kasi every time you wake up, mataas yung cortisol level mo. It's the same effect ng nag-take ka ng coffee, which is may energy ka. So para siyang caffeine effect na high energy. Siyempre, nagpapanggap lang ako ng intindihan ko. Cortisol, Sana. glycogen. Ma-apply nyo yun din yan in the long run. Fitness buff talaga itong si Lara. Pero teka, mukhang dinadaan mo ako sa kwento ah. So ginagaya lang kita dahil hindi ko alam iluto ang O, ito na, pwede na. Lagyan na natin ng sebew. Hindi pa siya. Sabi ng life coach ko. Ano? Hindi So, umabot inaantay saan? nila maging fried chicken. Sabi ko, hindi naman siya magiging fried chicken. Sabi ko. Hindi, tinola ginagawa natin eh. Ano kaya ang lasa nito? Kasi sa akin pa, naglasa sinigang eh. Lalagay ko na ito lahat. Pampanga to. So, okay lang sa kanilang maanghang.
Lahat yung hulog. Ewan ko, hinulog ko lahat. Naku, sorry naman po agad sa titikim ng luto namin. Ano, masarap na? Masarap na yung sa akin. Ah, talaga? Inubos mo ba yung patis mo? Yes, ma'am. Ah, kaya pala. Kaya pala wala lasa yung sayo. Kaya wala lasa yung akin. Kasi hindi ko inubos yung patis. Okay, pakuluin lang po natin. Bago natin ilagay yung yung paminta mo, wag mong kalimutan. Maya-maya pa, Pwede na, Tom. Ilagay ang sili. Dako ng sili. At malunggay. Ito quick lang kasi mabilis maluto. Kirek! Ikot-ikot lang. Okay na to. At eto na po ang mga naluto naming tinola. Tinola. Good luck po sa mga kakain. Masarap yan. Sure ako. Tayo nagluto eh. kami naman ni Lara ang magpapakitang gilas sa kusina. Sa round na ito, magluluto kami ng tinolang manok. Tikiman time na! Ang huhusga via blind tasting ang mga certified kusinera nanays ng Magalang, Pampanga. Kaninong version kaya ng tinola ang papasa sa panlasa ng mga hurado? At ang mga hurado ay si, Mami, anong pangalan niyo po? Mirna ba? Mirna. Mirna ng Magalang, Pampanga. Kayo po ay, may karinderya, nagluluto sa bahay, ano po? May catering po. Ay, Oh, Diyos oh ko! my God. Sorry po. Si Ate Mirna may catering. Mataas ang standards. Kayo po, anong pangalan niyo po? Maricel. Si Maricel, kayo naman po ay may... Bahay lang po. Oo, ilan po anak ninyo? 4 po. 4 na Lalaki. lalaki po. Maselan sa pagkain ba? Oo. Okay. Kayo naman po, madam? Ana po. Ana, Sa kayo... bahay lang po nagluluto. maselan po ba sa pagkain ng... Opo, yung bunso ko po basilan talaga. Good luck po sa inyo. Okay. Mga expert pala magluto yung mga Oo, hurado natin. Catering. Hindi po nila alam kung alin po dito ang niluto namin. Tama. Kahit ako, hindi ko na rin alam. Samahan natin ng rice. Samahan ng Yan. rice. Actually, damihan nyo na lang yung rice. Konting ulam, madaming rice. Para pumatikman nyo yung rice. Saka yung mataya. Hindi nyo po kailangan ubusin. Nakaka-stress. Oo, tikman nyo lang po. Sa round 3, kaninong version kaya ng tinolang manok ang mas matimbang sa hurado? 1-1 ang score, tabla ang laban. Kaya sa round na ito, sino kaya ang makalalamang? Palagay po ninyo. Yung honest po, Masarap. masarap. Medyo sa akin matabang lang ang konti. Medyo matabang. Kayo naman po, Ma'am Mirna, Ito po dito, medyo mamantika. Pero okay lang po. Yung- medyo mamantika. Pero Kayo po, Maalat kasi. Ma'am sak- Sana. sakto lang po sa akin yung alat, Oo. saka yung lasa po niya, saka yung lambot ng manok. Ayos lang yun. yung papaya po. Medyo matigas lang ng konti. Ano naman kaya ang masasabi nila sa isa pang version ng tinola? Ano po, parang medyo matabang po. Kulang po sa alat. Kulang sa alat. Okay. Okay lang sa akin kasi medyo okay yung papaya malambot. Malambot. Tapos yung okay lang. Tsaka yung hanghang niya, yung mas maanghang siya. Mas maanghang. Oo, mas Ako naman ma'am, Nanginginig pa. medyo parang medyo maalat siya ng konti. Yung parang yun. Ito. Opo. Pero sa kanya matabang Sa kanya matabang. Iba-iba yung taste Aba, eh. parang iba-iba. Okay yung iba't iba yung nagja-judge talaga. Correct. Mukhang naguluhan ata ang hurado sa tinola namin ni Lara. Kanino kaya ang kanilang pipiliin? Parang ito ma'am. Dito ka po. Ako gusto ko po dito Yung lambot niya. medyo matabang ng konti, tsaka malambot So, depende sa tao talaga. Depende sa tao. Kaya dito po ako. Oo. Kayo po, anong final po ninyo? Dito na lang. Kasi gusto ko. Yung andun po. Yung crunchy. Yung papaya. Okay. Pero yung timpla ng
Mas gusto ko yung timpla nito, matabang kasi to. Pagsama natin, no? Oo. Balik na rin na lang natin yung papaya. Lipat papaya. doon. Saan ka ngayon? Ano mas Parang yung importante lasa. sa'yo? Itong Yung, lasa yung yung gusto timpla, ko. Oo. yung lasa o yung papaya? Yung lasa dito gusto ko. Pero yung crunchy ng papaya, doon ako. Anong final mo? Eh, ano po ang mas gusto ninyo? Okay. Yan, dito. Sa wakas, nakapili rin si Ate Maricel at ang nanalo ang tinola ko. Kaya matapos ang 3 round, ang score 2-1. Yes! Yung pangmatanda. Congratulations. Yung pangmatandang papaya. Right. Takbo muna. Paano? Paano? Oh, Matapos ang 3 round, 2-1 ang score, lamang po tayo. Pero si Lara nagwa-warm up pa lang daw. Dahil sa mga susunod na round, siya naman daw ang re-rest back. Kapit lang dahil sa part 2 ng kusina battle, Lusong Queen versus Clutch Queen, ang mga hamon mas pinahirap. Pero ang mga lutuin, mas pinasarap. Ito yung mga ulam na mapaparami ka ng kanin eh. tama. Nananadya kayo eh. Kulang na yung workout na yun. Papakain naman tayo marami. Tuloy ang laban sa susunod na linggo. Hindi ko alam. Pwede na siguro to. Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.